Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Okay, so magandang araw, magandang gabi at magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, ito po muli ang inyong Kuya Bobs dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik mga babayan at ngayon pag-usapan natin. No? Ito pong mainit na usapin ngayon dahil tila ito pong si VP Sara Duterte no, ay kinakabahan na ba no, sa kanyang impeachment mga kababayan? Kinakabahan na ba si VP Sara Duterte kaya inuunahan na mga po niya no, nasiraan itong impeachment na to na ikinakasa no, laban po sa kanya mga babayan dahil pilit po nilang nilalagyan ng kulay no, at nilalagyan ng issue ito pong impeachment na to mga babayan at tila sinasabi po nila no, na ito pong impeachment ay inalok ang mga kongresista ng alokasyon para po sa kanilang 2026 budget mga babayan. Nakita ninyo no, yung ginagawa nilang diskarte ngayon. No, yung pilit nilang sisiraan no, itong impeachment na ikinakasa po laban po sa kanya para in the end mga babayan mapapalabas po no, na yang impeachment na yan ay ang administrasyon na naman ang nasa likod. Ituturo na naman nila ang Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng impeachment na yan. Dahil nga pinapalabas nila na yung impeachment dito kay VP Sara Duterte o kay Sara Duterte mga babayan, no, syempre sino ba naman mga pipirma dyan? Itong mga kongresista. Diba? Inalok daw po ng budget insertions. Ang galing talaga nila no? Pagdating sa mga propaganda, sa mga mind conditioning. Diba? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At nandiyan po sa ibaba yung link ng isang channel natin mga babayan at mag-umpisa na rin tayo mag-upload dyan uli no? At medyo nakakaligtaan natin yan dahil sa dami nating ginagawa na itong mga nakaraang araw no? Paki-subscribe na rin po, nandiyan sa ibaba yung link or ilalagay ko na rin sa comment section. Paki-subscribe na rin po yan mga babayan, right? Maraming salamat po in advance. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, itong balita na to. Grabe ang mind conditioning nitong si Sara Duterte. No, talagang kinokondisyon nila na ito pong impeachment na to nagkaroon po ng tila parang bayaran, no? Kasi pagka meron pong sinasabi nating involved na pera, siyempre budget yan eh. Diba? Tila parang sinasabi niya na ito pong mga kongresista na to mga bayaran. No? Tila sinasabi ni Sara Duterte na binayaran itong mga kongresista na to para pumirma no, sa impeachment complaint laban po sa kanya. Panoorin natin itong balita na to mga babayan. Ginagamit umano ang alokasyon sa 2026 budget para makalikom ng laga para ma-impeach siya ayon kay Vice President Sara Duterte. Diba? Ginagamit daw no, yung 2026 budget para makalikom ng pirma no, para ma-impeach daw siya. Ito niya yung mind conditioning mga babayan. Wala pa nga sinasabi niya na ganyan na kaagad no, na involve itong budget para ma-impeach siya. Mind conditioning ba? Pero pagpunta ng House Minority, Oktubre pa na ipasa sa Kamara ang bersyon ito ng budget at hindi napag-usapan ang impeachment. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Hindi raw napag-usapan yung impeachment. Kaya dito pa lang, supalpal na kagad si Sara. Diba?
Basag na kagad yung mind conditioning. Ang naniniwala lang talaga dyan sa mind conditioning na yan, mga kababayan, ay eto pong mga DDS na to. Yung mga supporters nila. Yun lang naman na naniniwala no, sa kanilang mga pinagsasabi. Yung mga nauuto nila. Diba? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Parehoan niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Ginagamit na naman daw na taktika. No, parang sinabi niya no, na ginamit na to nung nakaraan. Di ba? Nakita ninyo yung mind conditioning na ginagawa nila. Pinangungunahan nila. No, pinangungunahan ni Sara Duterte no, para pagka nag-proceed o tumuloy ang impeachment na yan, mga kababayan, no, eh mapapalabas na siya yung biktima. Di ba? Sinasabi nila kagad yan in advance. No, para ma-set na nila yung isipan ng mga tao na kapag nag-proceed etong impeachment na to, ay meron silang pagsisisihan. No, ibig sabihin, meron silang sisisihin na tao. No? Sisisihin nila yung Kamara. Sisisihin yung mga kongresista na pumirma diyan. No, ano implikasyon nito, mga babayan? No, na ginawa ni Sara Duterte. Simple lang. Yan pong mind conditioning na ginawa ni Sara Duterte na yan, mga babayan, ay para mapigilan yung mga kongresista na pumirma sa impeachment sa kanya. Tinatakot niya, mga babayan. In short, no, kasi ang mangyayari niyan, pag pumirma kayo sa impeachment, lalabas no, na binayaran kayo o nakatanggap kayo ng budget mula sa 2026 budget, national budget. No? Parang lalabas na pag pumirma kayo sa impeachment, no, kahit wala kayong malinis ang inyong konsensya pagdating dyan sa budget na yan, no, ay masasabihan kayo na binayaran kayo. Diba? Taktika. Mind conditioning ang ginagawa ni Sara Duterte, parang pananakot yan sa mga kongresista na huwag kayong pipirma sa impeachment dahil pag pumirma kayo, masasabihan kayo na binayaran kayo o nagkaroon kayo ng budget insertion sa 2026 national budget. Malaking pananakot yan sa mga kongresista. Diba? Malinaw yan. Yung mindsetting na ginagawa na itong si Sara Duterte. Ganon kalinaw, mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Yung ginagawa niya. Diba? Noong nakaraang linggo lang, sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara, halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya. Diba? Nasa Senado na yung budget eh. Oh. Nasa Senado na, wala na sa Congress. No, at ang isang masaklap dito, pati yung Senado madadamay dyan sa kanyang ginawa, mga babayan. Ito ay para isalba yung kanyang sarili, no, sa impeachment. Isinasalba niya yung sarili niya sa impeachment sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng pronouncement. Sa mga ganitong klaseng statement. Diba? Malinaw eh. Malinaw na merong pananakot sa Senado at sa Kongreso. Parang ganun lumalabas. Na parang tinatakot niya. Na kapag pumirma kayo sa impeachment na yan, laban sa akin, eh pwede kayong masabihan. No, nabayaran kayo ng mga budget. Nadagdagan yung budget ninyo. Nagkaroon ng budget insertion. No, yung mga senador na yan, yung mga kongresista na pumirma dyan sa impeachment na yan. Ganong kalinis ang kanilang ginagawa. Pero napakasimple, napakalinaw. No? Yung ginagawa nila, yung mind conditioning na kanilang ginagawa, mga babayan. Paninira to, no? Doon sa impeachment. Laban sa kanya. Ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up
to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano ba ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of government. Pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa Vice-Presidente. Hindi pa talaga tapos yung issue, mga babayan. Tandaan ninyo, no? Sabi nga niya no? Magkano daw siya? I want bloodbath daw, mga babayan. Pero pagdating po nung impeachment, wala na. No? Naging ano na lang, bubble bath na lang. Sabi nga nila. No? Ganyan-ganyan po sila Diba? Si Pulong, ganyan din, mga babayan. Diba? Pagdating nung ICC, nung una, okay siya, willing siya sa investigasyon. Pagdating nung ICC, ayan nawala na. Wala ro jurisdiction sa kanya. Si Baste, hinamon, no? Etong si General Torre. Noon nandun wala na rin, di rin sumipot. Ang dami ng palusot na itong mga DDS na to. Sanay sila sa ganon. Di ba? Sanay sila sa ganong strategy. Sanay sila sa ganyan na sasabihin nila ganito, ganyan, handa silang humarap, handa nilang harapin yan. Tapos pag nandyan wala na, atras na. Di ba? Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Hindi ka pa lusot. Kasi hindi mo naman sinagot talaga yung tungkol sa impeachment complaint. Diba? Sinubukan nyo lang harangin, pahinto. Pero yung talagang sagutin mo, no, yung impeachment complaint sa'yo, wala. Wala siyang sinagot, mga babayan. Yun ang malinaw dun. Hindi niya nasagot yung mga akusasyon sa kanya. Diba? Hindi niya nasagot Yung confidential funds niya, hindi niya nasagot. Diba? At magpasa hanggang ngayon, pina-plug down pa rin ng COA yung budget ng Vice President ng OVP. Diba? Sabi ng bise, handa naman siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Nako. Ayan na naman tayo, mga babayan. Handa na naman sagutin, pero pag nandyan wala na. Ready to answer any allegation grounded in fact and truth. Mga babayan. Pero pag nandyan may mga ebidensya, wala na. Diba? Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Diba? Pilit niya sinisiraan yung impeachment, mga babayan. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, wala na. Iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Totoo. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. Hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Para sa GMA, diba? Yun yung sinasabi natin. Confidential funds hanggang ngayon, hindi niya pa rin nasasagot. Ito pa, may dagdag na rin natin, mga babayan. No? Talagang pagsamasamahin na natin to. Samantala, pinuna ni Vice President Sara Duterte ang umano'y panunuhol ng budget sa mga kongresista para muli siyang ipa-impeach. Pero pinabulaan na naman yan ng ilang leader ng Kamara. Nasa frontline na balita niyan, si Marian Enriquez. 2 buwan na lang at expire na ang 1-year bar rule para sa naunang inihayang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 2 buwan na lang, kaya kabado na yan, mga kababayan. Diba? Kaya lahat ng paraan ginagawa nila. Kung maalala ninyo, after ng impeachment na yan, mga kababayan, focus sila sa pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Para mawala na talagang tuluyan yung impeachment na yan. Kaya lang hindi sila nagtagumpay. So, ang next plan nila is mapigilan itong impeachment na to. Dahil alam nila, nauubos na yung oras nila. Diba? Dahil pag hindi napigilan itong impeachment na to at ito nag-proceed, mga kababayan, wala na talaga. No? Wala na talaga. Pwede na ma-impeach talaga itong si Sara.
Grupong Bayan, target maghain ulit ng reklamo. Pero si VP Sara hindi na nagulat dyan. Aniya, ginagamit na naman ang impeachment bilang bargaining chip para maipasa ang 2026 national budget. Katulad daw ng mga naunang reklamo, may mambabatas umano na ginagamit ang impeachment para mangalap ng pondo at suporta sa pagpapatalsik sa kanya. Handa raw sumagot si VP Sara sa anumang aligasyon pero hindi siya mananahimik kung ginagawa raw budget-driven racket ang proseso. Nako, di ba? Malinaw yung ano niya, malinaw yung strategy, siraan yung impeachment, pababayan. Agad dyan ang ilang kongresista. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, mali na gawing issue ang budget dahil may lehitimong basihan ang reklamo, gaya na lang ng Mary Grace Piatos at iba pang kontrobersyal na pangalan. Nariyan na naman yung panlilinlang typical ng Duterte. No, sabi niya, handa naman siyang palaging sagutin ang anumang tanong, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Ganyan din ang ipinunto ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima. Hindi na raw pwedeng iugnay ang budget sa impeachment dahil tapos na ang deliberation sa Kamara noong October pa. I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration kaugnay ng unang impeachment, nakabinbin pa rin ang magiging direksyon ng Kamara. Sabi ni House Public Accounts Chair Terry Ridon, kung papabor ang SC, tuloy ang impeachment trial sa Senado. Kung hindi, pwedeng maghain ng panibagong reklamo sa Pebrero sa ilalim ng bagong guidelines. Nagbabalita mula. Diba? Medyo alanganin na talaga no, itong si Sara Duterte at posible nga anytime siguro next year. No, pag nag-proceed o nag-lapse na yung 1 year no, dyan sa impeachment na yan, pwede o posibleng ma-impeach na itong si Sara. Diba? Ang problema dyan, mga babayan, nakikita ko, no, baka may mag-unahan. No, may maunang magsampa ng impeachment dito kay Sara Duterte. Tapos, yung parang baliwalang impeachment lang. No, isa yon sa pwedeng mangyari. Uunahan sila. Para uli yung 1 year na hindi sila makakapag-file ng impeachment. Ganun yan, mga babayan, hanggang sa umabot sa 2028. Diba? Kailangan maka-opwesto siya eh. Kailangan hindi siya mapatalsik. No? Hindi siya po pwedeng mapatalsik hanggang 2028 dahil pag na-impeach siya, yari. Wala na yung pangarap nila sa 2028, mga babayan. Sira na yung plano nila. Di ba? Hanggat maaari, kailangan manatili na nakaupo siya bilang vice presidente at hindi mag-proceed ang impeachment hanggang 2028, mga babayan. Kailangan nilang yan. Kailangan nilang depensahan talaga maigi yan. No? O yan, ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? Siya muli, kita tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Bobs, dito sa Bobs TV. Peace. I'm out.